Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating BLD Corporate Worship. Thank God at muli na naman tayong magkasama-sama bilang nagkakaisang pamilya sa panalangin at pagpupuri kay Lord. Kung matatandahan, 2 weeks na lamang mula sa araw na ito, 1 taon na pala ang lumipas mula nang yanagin tayo ng pandemyang ito. But despite of that, we are all alive and kicking. Amen. And we are all been saved because of God's grace. Amen. Amen. Kaya naman muli, ating ialay ang gabing ito sa ating nag-iisang Diyos na nagsisilbing ating tanglaw sa lahat ng oras. Yes, brothers and sisters, as we are about to start our praise and worship tonight, let us cherish God's presence in us. Feel free to express your gratefulness unto the Lord in any manner you want. You can stand, you can dance, raise your hands, or even close your eyes. Whatever you want to do, please do so. Yes, brothers and sisters, tonight, let us give our best to let Jesus shine on us all. Shine, Jesus, shine. In the midst of the darkest night, Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on,
Amen. In the midst of darkness in our lives nowadays, Jesus is the light of the world, shine upon us. Mananatiling tanglaw natin si Jesus, basta't huwag lang nating hayaang mawala ng koneksyon sa Kanya upang makinig at sundin ang tinig niya. As our theme for tonight declares, we have a loving relationship with God when we listen and follow His voice to transform us. We have a loving relationship with God when we listen and follow His voice to transform us. And by being faithful to Him and being obedient to His will, He declares this wonderful promise to us, written in Genesis chapter 22, verse 17a, 18b. It says, I will bless you abundantly because you obeyed my command. I will bless you abundantly because you obeyed my command. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, sama-sama nating hilingin sa ating Panginoon na sa pagsapit ng nalalapit na Kwaresma, kasama natin si Jesus na nagniningning tungo sa pagbabagong anyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming banal, naniniwala at nananalig kami na naririto ka Yes, Lord. at kapiling namin sa mga sandaling ito. Alam po namin na nakikita mo kami at handa kang makinig sa aming mga daing, kahilingan at mga panalangin. Opo, Panginoon, sadyang may kahirapan ng ganitong sitwasyon na tanging sa online lamang kami nagsusumikap na magkaisa para papurihan at damahin ka. Ngunit naniniwala kami sa kapangyarihang taglay ng iyong banal na Espiritu Santo na bagamat magkakahiwalay man kaming pisikal sa aming pagdulog sa iyo, ay gagawin mong mabunga ang gabing ito. Yes, Lord. Kabanal-banalang Espiritu Santo, tanggapin mo ang pag-uumapaw sa kagalakan ng aming mga puso upang maigawad mo ang iyong mapagpalang basbas sa aming lahat. Yes, Lord. Yes, Lord. Bless our virtual praise and worship at this moment. Yes, Lord. Be in our midst so we can achieve to have a clear connection until the end of our prayer. Yes, Lord. Come and send forth your most Holy Spirit so that nothing can ever interrupt nor disturb our communion with you. Yes, Lord. As we offer our hearts to you, move your Spirit around us and be glorified in us. O Holy Spirit of God, we welcome you in our house. Yes, Lord. Take our house as your home. Fill us with your power and be here with your presence. We welcome you, O Holy Spirit. We welcome you. Welcome, Holy Spirit. Be with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. You're the living water. Never running fountain. Come on, earth comes along.
Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. You're the living water, never-dying fountain. Come over down the road. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Live inside of me. Live inside of me. Thank you, our precious Jesus, for sending your Spirit to us all. Sit with us, Lord, and continue to touch us, that as we listen to your holy word, show us your radiance of your glory in us. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Pagsapit nila sa dakong tinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya'y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay
ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging namumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitawan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makakapagpaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias
na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaha at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagtakay tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na tinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay ating pagninilayan ang mga salita ng Diyos na ihahayag sa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma, taon B. Ang mga pagbasang ating marinig ay mula sa aklat ng Genesis, chapter 22, sa sulat ni Pablo Apostol sa mga taga-Roma, chapter 8, ang verses 31b to 34, at ang mabuting balita ay ayon kay San Marcos, chapter 9, verses 2 to 10. Ngayon po ay basahin ko para sa inyo ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kung hindi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kaniyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang anumang makapagpapaputi ng gayon. At nakitang 3 alagad, si Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gumawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyadong ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At niliman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag niyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila ay nagtatanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilayan po natin ang mga salitang ihahayag sa ikalawang linggo ng Kwaresma, patay po sa diwa ng Kwaresma at sa diwa mismo ng Ebanghelyo ni San Marcos. Sa panahon ng Kwaresma, ating binibigyan pansin ang ating pagkakabinyag at sasariwain natin ang ating pangako sa binyag. Ang tatanong po sa atin kung talagang tayo pa rin ay patuloy na mabubuhay bilang alagad ni Kristo, bilang anak ng Diyos. Yan po yung hamon sa atin sa panahon ng Kwaresma. Talaga bang naisin nating magpatuloy pang alagad ni Jesus kahit maraming mga bagay na waring nakakatakot kung tayo sunod sa Kanya?
Yan po ang waring inihahayag sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Si Jesus kasama ang tatlong malapit sa kanyang alagad pumunta sa bundok. At ano ang bundok para sa mga Israelita? Ito po ay isang sagisag ng pakikipagtagpo ng Diyos at tao. Kaya sa bundok, nakatagpo nila ang Panginoon. Sinabi sa atin, nihiliman sila si Jesus ng alapaap at nagsalita ang Diyos. Pero ano po ang mensahe ng Diyos sa mga kasama ni Jesus na si Pedro, Santiago at si Juan? Sabi niya, itong si Jesus ang pinakamamahal niyang anak at pakinggan nila. So, ito'y sinasabi ng tinig matapos sa si Jesus ay magbagong anyo. Ang pabagong anyo ay larawan po at pahiwatig ng mangyari kay Jesus matapos siyang magpakasakit sa krus at muling mabuhay. Yun po yung nasagisag ng muling pagkabuhay na hindi magtatapos sa kamatayan at sa libingan ang kanyang buhay sa mundong ito, kundi merong tagumpay ng muling pagkabuhay. Kaya ang pagbabagong anyo ni Jesus ay ang pahiwatig ng tagumpay ng lahat ng kanyang gagawin. At sa kontekstong ito, sinabi ng tinig ang mga salitang, ito si Jesus, ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Kaya ang paanyaya ng tinig ay pakinggan si Jesus, nina Pedro, nina Juan, at saka ni Santiago. Ano na nga ba mga sinabi ni Jesus? Ano ba yung dapat nilang pakinggan at sundan? At yun po yung ating matunghayan sa mga nauna ng mga kabanata sa salaysay ni San Marcos. Naratigit yung salaysay sa kabanata 8, ang kabanatang sinundan ng ating pinasa ngayong Ebanghelyo. Ano po yon? Sa kabanata 8, si Jesus po ay tinanong kanyang mga alagad kung sino siya, kung sino na siya, kung ano na pagkakakalala sa kanya. Talaga ba ang nakakilala na siya? Si Pedro ay malakas na sinabing, kayo po ang Kristo, kayong Mesiyas, kayong isusugo ng Ama na magliligtas sa amin. Subalit sa isip ni Pedro, ang Mesiyas ay isang makapangyarihang tao na talagang mamumuno sa isang pakikidigma laban sa mga sumasako sa kanila. Kaya nung sabihin ni Jesus kay Pedro sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay magkapakasakit at mamamatay, si Pedro hinila si Jesus sa isang sulok at sinabing, hindi ito mangyayari. So, ibig sabihin, ibang pagkaunawa ni Pedro tungkol sa pagka-Mesiyas ni Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas. Ibig sabihin, huwag mo akong dayain sa iyong mga panghihikayat na yan. At pagkatapos na sinabi ni Jesus na ang sino mang nagnanais sumunod sa Kanya, ang sino mang nagnanais maging alagad niya, ay dapat magpasa ng krus. Dapat handang mawalan ng sarili para sa mas mahalaga ang kanyang iniaaral, ang kanyang mensahe, ang kalooban ng Diyos, ang paghahari ng Diyos. Ito yung mga sinabi na ni Jesus. Ang kayantang niya sa mga alagad niya ngayon ay talaga bang nagnanais pa nilang sumunod sa Kanya? O ngayong panahon ng Kwaresma para sa ating mga nabinyagan na nais pa ba nating sariwain ang ating pangako sa binyag na itataya natin ang ating sarili sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo na ibig sabihin ng sumasampalataya. Kaya titingnan nating maigi bago tayo sumugot ng oo. Kung may mga darating sa ating buhay na mga pabigat dahil nasa buhay natin ang atas ng Diyos na magmalasakit, na lumingap sa kapwa, na ipahayag ang katotohanan, patuloy ba tayong maging alagad ng Panginoon? Patuloy ba tayong tataya ng ating sarili sa Kanya? Yan po yung mga katanungan sa atin. Hindi po madali ang maging alagad ni Jesus. Hindi madali ang sumunod sa Kanya. Kaya sinasabi niya sa atin, bagamat hindi madali, pero yan ang bahagi ng buhay sa mundong ito, maraming pagsubok, mabubuhay ka sa totoo at tama. Sinasabi niya, may pagbabagong anyo. Hindi kabiguan, hindi kalungkutan ang kahinatnan na mananatiling tapat kay Jesus at sa Kanyang aral. May pagbabagong anyo, may muling pagkabuhay, may tagumpay sa wakas ng panahon. Kaya may tagumpay na kahalili ang anumang mga paghihirap sa mundong ito
kung ikay susunod kay Jesus dahil gusto mong gawin ang katotohanan ng sinasabi niya. Kaya nga po, sa diwang yan, pinapaalaala sa atin ang ibig sabihin ng sumampalataya. Ang una pong halimbawa binigay sa atin ay nasa unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay sinubok ng Diyos. Ang eksena ating matutunghayan sa aklat ng Henesis ay yung ihahainan ni Abraham si Isaac sa Diyos dahil ito ang sabi ng Diyos, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Malapit sana niyang saksakin sa Isaac pero hindi natuloy, gumawa ng paraan ng Diyos. Ano kaya ang lalaro sa isipan ni Abraham nung pinagawa sa kanya ng Diyos to? Tandaan natin si Abraham ay matandang-matanda na. Kaisa-isang anak na ibinigay sa ng Diyos si Isaac. At si Isaac ang supposed to maging katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham na bilangin man niya na lahat ang mga bituin sa langit, ganong karaming magiging ina po niya. Pero ito ngayon, nasabi ng Diyos na ialay mo sa akin. Pero dahil salita ng Diyos, dahil pinahayos ng Diyos, gagawin ni Abraham kahit hindi madaling isipin, kahit hindi madaling intindihin. Kasi para kay Abraham, kung ito'y gusto ng Diyos, ito yung pinakamabuti sa lahat. Kaya sinunod niya ang Diyos, pero masubukan ng Diyos ang kanyang katapatan, ang tibay ng kanyang pananampalataya. Tinigil siya ng Diyos, pinigilan siya, umarap ng kapalit ng Diyos na ihahandog, hindi namatay si Isaac. At nagpatuloy ang lahi ni Abraham, nagpatuloy ang pagliligtas ng Diyos. Kaya, gaano katibay ang ating pananampalataya, gaano tayo talaga kakapit sa Panginoon kung may mga dumarating sa ating buhay bilang Kristiyano na mga mabibigat na bagay at nasa atin, huwag ka pa rin bibitiw sa iyong pananampalataya. Huwag ka pa rin bibitiw sa mga aral at nuro sa iyo, sa buhay mo ito. Yun po yung paanyaya sa atin. At kung mabigat ang ating dalahin, bunga ng ating pagkasabuhay ng pananampalataya, maganda pong paalaala ang ating maririnig mula kay Pablo Apostol. Sabi niya, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung ibinigay niya sa atin ang kanyang buktong na anak, ano bang hindi niya gagawin para sa atin? So, ibig sabihin, walang dapat ipangamba ang sino mang Kristiyano, ang sino mang anak ng Diyos. Kung siyang kapatuloy nakakapit sa Diyos at ginagawa ang nais ng Diyos, hindi siya bibitawan ng Diyos. Dahil nagawa niya ng ipatunayan ito sa magitan ni Jesus sa kanyang anak. Kaya ano pa ang hindi gagawin ng Diyos para sa atin? So, yan po yung mga puntong dapat nating pagnilayan ngayong ikalawang linggo ng panahon ng Kwaresma at sa buong panahon ng Kwaresma. Patuloy ba tayong manaalangan sa ating pananampalataya? Ay dumating na ba sa ating buhay bilang Kristiyano na sinusubok tayo kung tayo po ay mabubuhay sa totoo o magsisinungaling, gagawa ng masama dahil sa gutom o dahil sa pagod para lamang magkaroon ng kakainin o kaya maging maginhawa ang buhay. Pero ang gagawin naman natin ay taliwas sa atas ng Diyos na talagang may paggalang sa iba, may paggalang sa gamit ng iba, may paggalang sa kapwa. Kung dumating ang mga bagay na iyon, ano ating pipiliin? Kaya tingnan natin ng mga halimbawa ng mga santo ng sinaunang panahon, mga martir. Na-imagine ko nga, itong ating mga pagbasa ngayon, kung babasahin mo sa konteksto ng panahon na kung saan ang mga unang Kristiyano inuusig ng mga ayaw sa Kristyanismo, na alaman nila ito mabalitaan na pinapatay ang mga Kristiyano, pero hindi sila nagbibigay sa pananampalataya. Magiging malinaw sa isang inihahandang binyagan na nangyayari sa panahon ng Kwaresma. Ganun ba talaga ang gusto kong pasukin? Talaga bang ang kumapit sa Diyos? Kahit na mayroong mga mabibigat na pagsubok, kahit na mismong minsan ang buhay ko ay hihilingin. Kaya ito po yung paanyaya sa atin sa panahon ng Kwaresma. Talagang tingnan natin maigi kung gaano tayo talaga matibay sa ating pagkapit sa Panginoon. O kung tayo nabibigatan na, kung tayo nahihirapan na, bibitiw na tayo. Kaya nga po panahon ng Kwaresma, pag nilayang maigi,
ano ba natin naintindihan ang ganda ng ibinibigay sa atin ng Diyos, na kahit anong bagay sa mundong ito natin ipapalit, kahit anong hirap sa mundong ito, abatahin natin sapagkat napakaganda ng buhay kasama ng Panginoon. So yun po yung ating tanungin sa ating mga sarili. Ano yung mga bagay na dapat natin ang pagpasyahan para tayo lalo na mabuhay na talagang kaisa ng Diyos at hindi humihiwalay sa Kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mahal naming Jesus, bigyan mo kami ng liwanag na makita ang mga kasalanang aming nagawa at ng biyayang pagsisihan naming mabuti ang lahat. Hindi mo kami kinalilimutang patnubayan. Patuloy mo kaming ipinagtatanggol at iniingatan. Kahit may mga pagkakataong kami mismo ay nakalilimot sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, lalong-lalo na sa aming mga pagsaway sa iyo at mga paulit-ulit naming pagkakamali. Ngunit salamat pa rin, Panginoon, dahil damang-dama namin ng iyong pag-ibig sa amin. Pag-ibig na sadyang kahirap na suklian ng sapat. Help us, Lord, to realize that the reason why we live is to love you and to be good disciples of Christ. Ang iyong pagbabagong anyo ay indikasyon ng ganap na pag-aahon sa bawat kabiguan namin sa buhay. Ngunit patawarin niyo po kami kung sa tuwing haharap kami sa mga pagsubok, imbis na makita namin ang ningning ng pag-asa sa iyong anyo bilang aming Diyos Ama, ay mas nangingibabaw sa amin ng panghinaan ng loob at mabalutan ng takot at pag-aalala. Teach us, Lord, to let our doubts, our fears, our hurts, our anxieties, and pains to become shadows in the light of you, Lord. Let the radiance of hope and love shine upon us all. Turuan mo kaming magningning sa pamamagitan ng gawaing maka-Diyos, na sa panahon ngayon ng hirap at mga kaguluhan, mas isabuhay sana namin ang diwa ng pagmamahalan upang aming maiparamdam sa aming kapwa na ikaw, Jesus, ay Diyos na buhay na nakikisalamuha sa amin. O Diyos ko, nalulungkot ako, lubha dahil sa pagkakasala ko sa iyo. Kagaya ng alibughang anak na nagbabalik loob sa iyo, ako'y patawarin mo. Ang sabi sa Ebanghelyo, ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Forgive me, Lord. I repent today of those times when I still find your word undesirable, untrustworthy, or too much hard to follow. Kay dali lamang naman ang utos ninyo ang makinig sa iyo, aking Ama. Ilang beses akong nangako sa iyo, ngunit magpahanggang ngayon ang mithiin kong patatagin ang relasyon ko sa iyo, ang maglalaan ng mas maraming panahon na kausap ka, ang gawin kang prioridad sa pang-araw-araw na buhay ko, ay sadyang kahirap tuparin. Alam kong maging masipag man akong disipulo mo o maging mabuting haligi man ako ng aming tahanan sa lahat ng oras, ay walang kasiguraduhan na makakamtan ko ang pangako mong buhay na walang hanggan. Ang naranasang kagalakan ng iyong mga alagad ay nasaksiyan nilang pagbabagong anyo mo, ay nagpapatunay na mayroong kasiyaan sa piling mo. O aking Jesus, nais ko ring makamtan ang kagalakan ng natanging iyo ang
makakamit. Turuan mo akong maipakita ko rin ang tunay na anyong nais mong makita sa akin. Hubugin mo ako sa pagiging Kristiyano na hindi lang sa taguri, kundi sa pagiging tunay na saksi ng pag-ibig mo. O Jesus ko, baguhin mo ako ayon sa wagas mong pag-ibig sa akin. Help me, Lord, to see you more clearly, to recognize your movement in my life, for I know that my weakness separates me from you. Tonight, Lord, we ask you to unveil our eyes so we may see you face to face. Our loving Savior, as we come to you now, let our hearts be changed, be renewed. Let your Spirit lead us by the power of your love. Come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away.
Thank you, Lord, for your love and forgiveness. Yes, Lord. Thank you for bringing us near to your side. In the first reading, you have said, Abraham, here I am. We truly believe, Lord, that you are in our midst. Yes, Lord. Hear us, Lord, as we plead to your mercy. We lift to you our beloved Pope Francis, our BLD Global Spiritual Director, Yes, Lord. Bishop Ray Evangelista, Archbishop Angel Lagdameo, our BLD Global Spiritual Director Emeritus, our Bishop of the Diocese of Iba, Bishop Bart Santos, our District Spiritual Director, Father Israel Camara, Yes, Lord. Father John Mara, Father M.J. Guiliano, Father Raymond, Father Labios, and all other priests and deacons. Yes, Lord. May you continue to use them, Lord, as your vessel in leaving your people with great hope, sacrifice inspired by your transfiguration. Shilaman. Uriya Shandalakariya. Shilaman. Yes, Lord, we also pray for Sister Maan Mijares, Yes, Lord. together with Brother Will and Brother Mon and Ecleo. Bless and guide them, Lord. May their service and dedication to their vocation be filled with your love and grace. Yes, Lord. Shilaman. We ask for your continuous guidance and blessings to our BLD community, Lord. Yes, Lord. Strengthen us to be united as one in heart, mind, and spirit in the midst of this situation, wherein limitations set us apart physically. Shilaman. Uriya Shirya. Shilaman. We also raise to you the coming general emergence. Yes, Lord. Let the light of your Holy Spirit be upon with all the nominees, nominators, facilitators, and all who will participate on this activity. Shilaman. Shilaman. Yes, Lord. Allow us, Lord, to be guided by your wisdom in discerning for your new leaders in our community. Yes, Lord. Shilaman. Nakariya, Shindalagariya. Patuloy mong haplusin at gisingin ang aming kamalayan upang magampanan namin ang misyong ibinigay mo sa amin. Lukubin mo po kami ang bawat pamilya at tahanan. Yes, Lord. Maghari nawa ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa bawat isa. Yes, Lord. Shilaman. Shilaman. Lord, your word speaks promise of healing and restoration, and we believe in the miracles you perform in us tonight. Yes, Lord Jesus. We claim those promises over us, all who needs your healing power. Shilaman. Yes, Lord. Shilaman. Urila Kariya Shindere. Look upon us with your eyes of mercy. Yes, Lord. May your healing hand rest upon us all, curing our illnesses physically, mentally, emotionally, spiritually, and financially. Shilaman. Urikandariya Shirya. Sa mga yumao naming mahal sa buhay, maging sa yumao naming kapatid sa community na si April Joy Rivero, kapayapaan kailanman ang igawad mo sa kanila at manatili nawa silang maligaya sa iyong kaharian magpakailanman. Yes, Lord. Shilaman. 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 Sa mga namumuno sa aming bansa, masilayan nawa ng kanilang mga puso ang liwanag mula sa iyo Yes, Lord. upang magampanan nila ang kanilang tungkulin sa tamang direksyon at pagkalinga sa kanilang mga nasasakupan. Yes, Lord. Shilaman. 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 Mapagmahal naming Ama, may likha ng lahat, amin pong ipinagkakatiwala sa inyo ang mundong ibabaw, lalong-lalo na ang aming inang bayan na kasalukuyang umaharap sa dagok ng sunod-sunod na bagyo at pandemyang COVID-19. Shilaman. Uli Kariya Shindalagariya. Uriya Kariya. Dalangin namin na kami yadya sa mga panganib at patuloy na pangalagaan. Yes, Lord.
Panginoon, dinggin mo ang aming sama-samang panalangin para sa Horacio Imperata. Yes, Lord. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Yes, Lord. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Yes, Lord. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang nautasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Yes, Lord. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Yes, Lord. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na wakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Yes, Lord. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Yes, Lord. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ang kapayapaang walang hanggan Yes, Lord. ang mga pumanaw na. Yes, Lord. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Yes, Lord. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito Yes, Lord. at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Yes. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at yadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. O Jesus naming mahal, na siyang aming sandigan at karamay, buong pagtitiwala namin iduludulog ang lahat ng mga ito, pagkat alam namin na tanging sa iyo lamang kami makakaasa. Ikaw lamang, Jesus, sa bawat sandali.
laging takot at laging alala. Lagi kay Jesus makaasa, kay ligtasan lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya ang bukas sa'yo, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mo makakatandaan, siya ang may pag-ibig at tunay. Pag-ibig at tunay, pag-ibig at tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilalanin sa buhay mo. Siya ang bukas ngayon, sa salamin ko'y tugon. Siya ay si Jesus, siya ay si Jesus, siya ay si Jesus sa habang panahon. Amen. Ikaw lamang, Jesus, ang aming kinikilalang Diyos at Hari sa lahat ng mga hari. Yes, Lord. Ikaw ang noon, ngayon at bukas na siyang aming tanging kailangan. Yes, Lord. Aming patnubay at kaligtasan sa lahat ng panahon. Almighty Savior, as we think of your unfailing, eternal, enduring love, we look forward to the day when we will worship you in eternity. Amen. Your throne will be surrounded by people from every tribe, every tongue, and every nation, all testifying that you have remained faithful. Yes, Lord. We will see you that you have kept every single promise you made. We will see your goodness and grace. Yes, Lord. We will be all transformed by your glory. Amen. Yes, Jesus, our Lord and Savior, coming on the clouds with fire, we see as the King of glory. Hosanna in the highest.
Amen. Glory to you, O Lord. With one heart and spirit, we lift your name on high. Yes, Lord. Allow us to express your greatness, Lord. We bow before you in awe of the glory of your presence. Yes, Lord, the glory of your presence. Make us want to worship you again and again. Yes, Lord. The glory of your presence. Desire us to adore you more and more. Yes, Lord. Panginoon, ang presensya mo ang magdadala sa amin tungo sa kaluwalhatian upang madama at makasama ka namin. Yes, Lord. Aming minimithi ang parangalan at papurihan ka sa abot ng aming makakaya. Yes, Lord. Tunay na walang sasapat na salita upang maitaas ka namin. Yes, Lord. Pagkatangalan mo, Jesus, ay nakahihigit sa lahat ng pangalan. Yes, Lord. Pangalan mo, Jesus, ang hari sa lahat ng hari. Yes, you are. Sa ngalan mo, Jesus, ang langit at lupa ay nagkakaisa. Yes, Lord. We know, Lord, we do not deserve to come into the presence of your Holy Spirit, but you have crowned the humble with victory. Yes, Lord. You have lifted up those who are bowed down. Yes, Lord. You have clothed us in Yes, your Lord. righteousness. Our loving God, we come before you with confidence, not based on ourselves, but based on your love. Yes, Lord. Let your praises be in our hearts and on our lips. For you are awesome for giving us the time to have this encounter with you. Yes, Lord. You are marvelous Yes, for you giving are. us the chance to see you face to face. Yes, Lord. So generous as we find joy in reaching your heart. Yes, Lord. Yes, Jesus, our sweet Jesus. Allow us to lift you up and worship you as we gaze into your loveliness. Allow us to praise you and feel your power Yes, Lord. as we look into your holiness.
Salamat sa mapagpalang gabing ito na niloob mo, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa natanggap naming biyaya ng pagpapatawad, pag-asa at pagmamahal. Ang aming mga puso ay punong-puno ng kagalakan, pagpupuri at pasasalamat. Yes, Lord. Salamat po at ang Kwaresma ay sasapit na naman. Ito ang panahon na binibigyan mo kami ng pagkakataon na damhin muli ang kadakilaan ng pagmamahal mo sa amin. Yes, Lord. Thank you po. Salamat po dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang at ang mga pagkakasala, sumisibol ang bagong pag-asa tungo sa pagbabagong buhay. Yes, Lord. Thank you po. Truly, Lord, you are the living God that is ever present in us. Yes, Lord. Thank you for not forsaking and leaving us in every way. Allow us to live and praise your holy name, Jesus, Yes, Lord. as we are reminded to your promise that says, I will bless you abundantly because you obeyed my command. Salamat sa iyong katapatan, aming Diyos Ama. Yes, Lord. Salamat. Laging nag-uumapaw ang iyong kabutihan sa aming lahat. Yes, Lord. Kung kaya, nagdidiwang sa tuwa ang aming mga puso. Yes, Lord, your goodness and your faithful love endure forever. Amen. What a joy it is to be one of your children. Thank you for making us your people. With our hearts and songs, all our love, all our praises, we raise them all for your great glory. And so, Jesus, with a grateful heart, we will sing forever of your love, O Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hear this message from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, getting on.
Lord for our worship leaders tonight, Tito Louie and Tita Lisel, and another thanks for the Lord for the support of our praise ministry. Reminders, participant on the Zoom invitation forum for our prayer leaders development. This will be on Sunday, February 28, 8:30 Philippine time. This is a global forum. DLC meeting is this coming Monday, March 1, 7:30 p.m. To all ministry coordinators, please include in your WSC emergence prayer. Our first Friday Mass is on March 5, 7 p.m. at St. Columban Church. Our next corporate worship is on March 12, 2021. Our prayer leader, Tito Francis and Tita Lismin. Thank you, Yeye and company, for the technical support on our praise and worship tonight. Maraming salamat po. Good evening.